Si Ramon, pagkatapos ng 17 taon, tinatanggal na namin ang posisyon mo. Sabi ng boss ko nang walang emosyon. Linisin mo na ang mesa mo bago matapos ang araw. Ako si Ramon Santos, 54 anyos, at hanggang lunes ng umaga na yon. Senior Systems Analyst pa ako sa Meridian Technologies sa Quezon City. Halos 2 dekada akong naging gulugod ng IT department. Mula pa noong dial-up era hanggang sa cloud migration, 3 na ang nagdaan habang ako lang ang nanatili. Nagtuturo sa bawat bagong empleyado, nagre-recover ng bawat nawawalang file, nagtatrabaho tuwing Sabado, Linggo, at holiday nang walang hinihinging promosyon o papuri. Kaya noong tinawag ako ni Daniel sa opisina at naroon na si Vanessa Mulalar, alam ko na agad bago pa siya magsalita. Bad vibe na talaga ang hangin, ilang linggo na ang nakalipas. Naiintindihan ko po, sabi ko, tumango lang ng 1 beses. Lumabas ako nang walang salitang pamamaalam. Walang galit, walang pakiusap, tahimik lang na pagdanggap. Pagbalik ko sa cubicle ko, nakita ko ang mga batang empleyado na sumulyap sa akin. Tapos biglang ibinaba ang tingin sa monitor. Mabilis talaga ang balita sa opisina. Karamihan sa kanila, mga coder ko pa mismo ang nagturo. Mga bata pa, magagaling, pero wala silang alam kung ano talaga ang nakabuild sa mga system namin o paano gumana ang mga lumang architecture. Walang makakagalaw sa custom software na ako ang sumulat o sa admin credentials na nakabaon ng 3 layer sa bawat server. Nagsimula akong mag-impake ng mahinahon. Larawan ng pamilya. Mug na ginawa ng anak ko noong high school pa siya. Maliit na cactus na milagrong nakaligtas ng 17 taon sa ilalim ng fluorescent lamp. Dumaan si Beth mula marketing. Masikip ang mukha sa pag-aalala. Ramon, kakarinig ko lang. Grave to. Ikaw pa naman ang nagtayo nitong kumpanyang to. Umiling lang ako. Nagbabago ang direksyon ng kumpanya. Pero walang babala pagkatapos ng lahat ng ginawa mo. Tumaas na ang boses niya. Napapatingin na ang iba. Ayos lang, sabi ko ng mahina. Talaga. Hindi naman talaga ayos. Pero hindi ako gagawa ng eksena. Paglabas ko, lumabas din si Daniel sa opisina niya para panoorin akong umalis. Walang paalam, walang handshake. Surveillance lang para siguraduhin na talagang alis ako. Ang hindi nila napansin sa loob ng maraming taon ay naging pinakaimportanteng tao na ako sa buong building. Hindi dahil sobrang galing ako, kundi dahil masinsin ako sa trabaho. Nadokumento ko lahat. Nag-set up ako ng secure audit protocols noon pa para matrack ang unauthorized access. Hiniling yon ng legal team noong may eskandalo dati. May mga kopya rin ako. Sa loob ng kotse, tumigil ako sandali. Tinitingnan ang 12, palapag na gusali kung saan ko ginugol ang halos buong buhay ko bilang adulto. 19 na beses nang na-renew ang AI ko. Pinaandar ko ang makina at umuwi. Wala silang kaide-ideya na magiging masaya ang Miyerkules. Dito ako nagsimula sa Meridian noong 2 palapag pa lang sa isang business park sa Pasig. Nagsimula noong kindergarten pa lang ang anak kong si Olivia. Ngayon, nagtatapos na siya ng masters. Lumaki ang kumpanya, lumaki rin ako kasabay nito. Tinanggihan ko ang mga alok ng ibang kumpanya dahil mahalaga sa akin ang loyalty. Biniro pa ako noon ng asawa kong si Andrea na parang pangalawang pamilya ko na ang mga server. Hindi siya nagkakamali. Kilala ko ang bawat system, bawat workaround, bawat backdoor solution sa problema na hindi alam ng mga executive. Ang infrastructure na binuo ko, nakaligtas sa 3 acquisition at sa walang bilang na innovation, na pinatos ni management tapos inabandona ilang buwan lang ang lumipas. 5 taon na akong under ni Daniel. Batang MBA type na tinawag kaming IT resources, imbes na tao. May mga ideya siya tungkol sa streamlining, efficiency, digital transformation, mga buzzword na karaniwang ibig sabihin. Mas maraming trabaho sa mas kaunting tao. Noon una, tinulungan ko pa siyang maunawaan ang mga system namin. Ang complexity na nakabaon sa loob ng maraming taon ng paglago at pag-adapt. Kailangan natin i-future-proof, sabi niya sa meetings habang nakatingin lampas sa akin. 6 na buwan na ang nakalipas. Nagdala siya ng consultant na si Jason Reyes. Mamahaling suite, matigas ang handshake. Kitang-kita ang Stanford diploma sa LinkedIn. Madalas silang magkulong sa conference room. Bumubulong tuwing nadadaanan ko. 3 buwan na ang nakalipas. Napansin ko ng tahimik na binabago ang access permissions ko. Hindi halata, maliliit na pagbabago lang sa admin controls. Pwede sana akong magreklamo, pero nanood lang ako, nag-document. Parang malayo ang tingin mula teli. Sabi ni Andrea isang gabi habang nakaupo kami sa balkonahe. May problema ba sa trabaho? Tumango ako, humihigop ng beer. Mga pagbabago lang, hindi naman bago sa akin.
Pero iba ang pakiramdam ng mga pagbabagong to. Inilalayo na ako sa meetings. Tumigil na ang email tungkol sa system upgrade na kasama ako. Ang mga bagong team members na ang inaasigno sa mga project na dati akin. Tapos natagpuan ko na isang company-wide memo tungkol sa modernization na hindi man lang ipinadala sa akin. Nakalista roon ang kumpleto ng restructuring ng IT department under new leadership, si Jason Reyes. Wala na ang posisyon ko sa org chart. Noong araw ding yon, may nadiskubre pa ako. Habang nagpapatakbo ng routine security scan, isa sa mga background task na wala nang gustong gawin, napansin ko ang kakaibang pattern sa financial software namin. Regular na transfer sa isang vendor na hindi ko kilala. Apex Solutions Group. Quick search lang, 1 taon pa lang pala nakarehistro. At ang address, isang US toll lang sa Makati. Nagsimula maliit ang bayad, pero tumataas bawat buwan. Wala akong sinabi, nirecord ko lang, kinopya ang records, at patuloy na binantayan. Minsan, ang tahimik na tao sa sulok ang nakakakita ng lahat, dahil akala ng lahat wala siyang nakikita. Kinabukasan pagkatanggal sa akin, nakaupo ako sa home office ko, nakatitig sa personal laptop. Walang alarm na gumising sa akin. Walang biyahe, katahimikan lang at bigat ng nangyari. Nagdala si Andrea ng kape. Inilagay sa tabi ko nang walang salta. Pagkatapos ng 19 taon naming mag-asawa, alam niya kung kailan kailangan ko ng space. Punta lang ako sa palengke, may bibilin ka ba? Umiling ako. Pag-alis niya, binuksan ko ang bottom drawer ng mesa at kinuha ang isang flash drive, isa sa mga sikretong backup ko. Bawal na bawal sa company policy ang maglabas ng data. Pero noon pa, noong hiniling ng legal team ang audit system para sa insider threats, malinaw kong sinabi na kailangan ko ng offset backup. Pumayag sila, tapos nakalimutan agad. Isinaksak ko at sinimulang suriin ang mga file. Internal emails, minutes ng meeting na hindi dapat nakukuha ko, financial records na hindi para sa ordinaryong empleyado. Naroon lahat, buong history ng bayad sa Apex Solutions Group, halos 78 milyon sa loob ng 18 buwan. Diretso ang approval chain kay C.E. Brian Torres. Humukay pa ako, inihambing ang petsa at halaga hanggang lumitaw ang pattern. Perfectong tumugma ang mga bayad sa software license renewals na ginagamit sa buong kumpanya. Pero inflated, minsan 15%, minsan 20%. Hindi agad mahalata, pero malaki kapag pinagsama-sama. Hinugot ko ang business registration ng Apex. Nakapangalan kay Thomas Torres, bayaw ni Brian. Pamilya pala. Umupo ako ng tuwid. May malamig na bagay na gumalaw sa loob ko. Hindi galit, mas malamig pa roon, mas focus. 17 taon akong nagsosolve ng problema. Nag-ayos ng system, nagpoprotekta ng data. Ako ang laging maasahan, ang hindi gumagawa ng gulo. Tapos itinapon nila ako na parang lumang computer. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Steven, junior analyst na mentor ko ng 2 taon. Sorry po kahapon. Sobrang sama ng ginawa nila. Si Reyes na raw ang lilipat sa dating opisina nyo. Ibinalik ko ang phone nang walang reply. Ngayon klaro na ang lahat. Kailangan akong tanggalin nina Daniel at Brian bago pa mahalata ni Noman ang kalakaran nila. Akala nila mawawala rin ang ebidensya pag alis ko. Na ako lang, yung matandang tech na hindi na nakakaintindi ng modernong panloloko. Binuksan ko ang email at nagsimulang mag-draft ng mensahe sa board of directors. Tapos tumigil ako, hindi pa to ang tamang paraan. Masyadong prangka, madaling i-dismiss bilang galit lang ng taong natanggal. Kailangan ko ng mas matalas na paraan na hindi nila matatakasan. Binura ko ang draft at nagsimulang maglano. Bukas Miyerkules, araw ng quarterly board meeting. Ipapresent ang financials. Aprubahan ang bonus. Perfect timing. Isinara ko ang laptop at lumabas sa salas. Tumingin sa labas ng bintana. Ang subdivision kung saan namin pinalaki ang mga anak at binuo ang buhay namin. Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula kahapon. Miyerkules ng umaga. Nakaupo ako sa kotse sa kabilang kalsada ng Meridian Headquarters sa Ortigas. Pinapanood ang mga empleyado na pumasok sa revolving door. Sa passenger seat ang laptop ko. Nakalogin sa email account na ginawa ko noon para sa security testing. Mukhang internal domain pero hindi nakalista sa main directory. Eksakto 7:15 ng umaga. Ipinadala ko ang unang hakbang. Email kay Daniel na may subject, mga irregularidad sa pinansyal, urgenteng suriin. May kalakip na maikling summary ng natuklasan ko sa Apex. Sapat lang para paniwalaan. Pero hindi ko isinama ang koneksyon sa bayaw. Kung kasabwat si Daniel, magkapanik siya. Kung hindi, mag-iimbestiga siya. Alinman, matututo ako.
9:45, tumawag ang phone ko. Si Daniel. Pinabayaan ko sa voicemail. Ramon, kailangan nating pag-usapan agad, yang email mo. Tawagan mo ako. Hindi ko tinawagan. Sa halip, nagpunta ako sa isang coffee shop sa Maisyaw. Nag-set up ng laptop, at naghintay. 10:30, may bagong email, from Vanessa ng Ilar. G. Santos, may natanggap kaming nakababahalang komunikasyon mula sa inyo na posibleng lumalabag sa separation agreement nyo. Itigil na po ninyo ang lahat ng komunikasyon sa mga empleyado ng Meridian at tandaan ang confidentiality obligation. Anumang karagdagang komunikasyon ay maaring magresulta sa legal action. Ganito pala ang laro nila, takutin, I dismiss, i-isolate. Wala naman akong pinirmang separation agreement. Tanghali, nagpunta ako sa bangko at binuksan ang safe deposit box ko. May isa pang backup roon, mas luma pero critical. Kabilang doon ang original na security protocols na dinisenyo ko. Kasamang record kung sino ang may access at kailan binago. Ayon sa records, si Brian Torres mismo ang humiling ng expanded access sa financial approval system 18 buwan na ang nakalipas. Eksakto noong nagsimula ang bayad sa Apex. Pag-uwi ko, 3 missed call na, Daniel, Vanessa, at ngayon si Jason Reyes. Hindi ko inaasahan na madamay agad siya. Interesado. Binuksan ko ang personal email. May urgenting mensahe si Steven. Sir, sinasabi nila nagpadala kayo ng kakaibang email tungkol sa financial fraud. Nag-emergency meeting si Reyes. Lahat nag-uusap. Binabawi na lahat ng access nyo, kahit historical. Paano na po kami makakatrabaho? Ano po to? Kawawa naman ang bata. Nadamay. Nag-reply ako ng maikli. Steven, wag ka nang madamay. Manood ka lang. 3 oras ng hapon. Tumawag ang bahay namin. Numero na matagal ko nang hindi ginagamit sa trabaho. Sinagot ko pero tahimik lang. Ramon, si Brian Torres to. Matigas ang boses pero kontrolado. Pag-usapan natin yang concern mo. Siguro may hindi pagkakaunawaan lang. Ganito nyo ba tinatawag? Tanong ko. Alam mo naman na mahirap ang transition period. Kung may tanong ka sa finances, may proper channels, tulad ng board. Pinutol ko siya. Katahimikan. Hindi kailangang abalahin ang board sa operational details. Bakit hindi na lang tayo magkita bukas? Tayong dalawa lang. Maayos natin to. Sorry, busy ako bukas, sabi ko. At mukhang interesado pala talaga ang board kay Apex Solutions Group at sa bayaw mo. Malakas ang paghinga niya. Sapat na sagot yon sa akin. Malaking pagkakamali ang ginagawa mo. Sabi niya sa wakas. Kaya natin ayusin to. Generous severance, magandang reference, kahit ano. Paalam, Brian. Sabi ko at binaba. Sa loob ng 10 minuto, may bagong email si Vanessa. Biglang na-double ang severance package ko. Kasamang bagong agreement na nangangailangan ng absolute confidentiality ko sa lahat ng bagay-bagay ng kumpanya. Nagkakagulo na sila. Pero akala pa rin nila simpleng blackmail attempt lang to. Wala silang kaalam-alam sa darating. Kinabukasan ng Huwebes, lumiwanag lahat. Ginugol ko ang buong gabi sa paghuhukay ng data. Pagkonekta ng mga tuldok na hindi ko napansin noon. Hindi pala first time ni Brian ang ganitong creative accounting. 3 taon na ang nakalipas, pagkaupo niya bilang CA. May isa pang pattern, consulting fees sa Lakeside Business Solutions. Iba ang pangalan, parehong laro. Inflated invoices para sa serbisyong kalahati lang o hindi naman ginawa. Na-trace ko ang registration. Nakapangalan kay Patricia Torres, asawa ni Brian. Walang website, walang empleyado, virtual office lang sa BGC. Pero ang mas malaking revelasyon ay nang hinukay ko ang email archives. Alam ni Daniel ang lahat, at tinulungan pa niya. Kapalit noon, tumaas ang budget ng IT, habang pinuputol ang sa iba. Dinala siya noon dahil nagsimula nang magtanong ang dating director tungkol sa IT expenditures. Pati si Jason Reyes konektado, ang consulting firm niya, na-hire sa kakaibang proseso na lumusot sa normal procurement. Ang totoong trabaho niya, alisin ang isang tao lang na posibleng makahalata sa financial pattern. Ako. Simple pero elegante ang scheme. Gumawa ng mukhang lehitimong vendor. Mag-approve ng inflated payment. Hatiin ang sobra. Dahil may aktwal na serbisyong naibibigay. Kahit market up lang. Hindi mahalata ng auditor na naghahanap ng totally fake charges. Sa loob ng 3 taon, halos 230 milyon ang nailipat nila. Ginamit ko ang lahat sa isang komprehensibong report. Spreadsheet ng pattern. Business registrations na naglilink sa pamilya Torres, email exchanges na nagpapakita ng kaalaman at partisipasyon ni Daniel. Tapos ginawa ko ang hindi nila inaasahan.
Tinawagan ko si G. Roberto Tan, board member na nakatrabaho ko noon sa isang security implementation. Semi-retired na siya, pero dumadalo pa rin sa quarterly meetings. Ramon Santos, sabi niya pagkasagot sa ikalawang ring. Matagal-tagal na. Narinig ko umalis ka sa Meridian. Hindi naman kusang umalis, sagot ko. G. Tan, 15 minuto lang po ng oras nyo. Importante. Katahimikan. Tapos, tungkol ba to kung bakit stressed sina Brian at Daniel kahapon? Tense ang board meeting. Malamang po. Tumawa siya ng mahina. Alam ko nang alam mo kung saan nakabaon ang mga bangkay. Saan tayo magkita? 1 oras ang lumipas. Nagkita kami sa isang park 3 kilometro mula headquarters. Inabot ko sa kanya ang selyadong sobre na may printed summary at flash drive. Nandoon lahat po, petsa, halaga, koneksyon. Hindi ko po balak bumalik sa dati kong trabaho. Wala rin po akong hinihinging pera. Gusto ko lang malaman ng tamang tao. Pinagmasdan niya ako. Bakit sa akin? Kasi po binabasa niyo talaga ang audit reports. Nakikita ko po kayo sa meetings. Kayong lang ang nagtatanong. Tumango siya ng dahan-dahan. May emergency board session bukas. Finance Committee review. Magandang timing, Ramon. Isinuksok niya ang sobre sa bulsa. Kung totoo to, malaki ang kalabasan. Umaasa po ako roon. Pagbalik ko sa kotse, may text si Andrea. May dumating dito na Jason Reyes daw. Urgent daw hanapin ka. Sabi ko wala ka. Nagkakagulo na talaga sila. Maganda. Noong hapon na yon, may 2 job offer mula sa competitor. Paihong mas mataas sa dating posisyon ko. Malalaking signing bonus. Kumalat na agad ang balita na available na ako. Pero hindi ko pinansin muna. Hindi ito tungkol sa bagong trabaho. Tungkol ito sa pagtatapos ng sinimulan nila. Gabing yon, gamit ang credentials na dapat na-revoke na pero hindi pa, ang sloppy ng IT transition nila. Nag-access ako sa company email server sa huling pagkakataon at nag-schedule ng mensahe para ma-deliver sa lahat ng board member kinabukasan ng 8 oras am. Bago nyo po aprubahan ang Q2 bonuses, basahin nyo muna to. Kalakip ang buong report ko. Biyernes ng umaga, malinaw at maaraw. Nakaupo ako sa balkonahe namin, may kape, pinapanood ang subdivision nagigising. Walang alarm, walang biyahe, naghihintay lang. Eksakto 8 oras am, naipadala ang email. 8 oras 17 minuto, nagsimulang tumawag ang phone ko. Mga numero na hindi ko kilala, malamang assistants ng board members. Pinabayaan ko sa voicemail. 9 oras am, magsisimula ang Emergency Finance Committee meeting. Naroon si G. Roberto Tan, hawak ang dokumento ko. Pinapanood ang reaksyon habang nadidiskubre ang email ko. 9 oras 32 minuto, nag-text si Steven. Sir, may pulis na po dito. Kinu-question sina G. Torres at Daniel sa conference room. Mukhang sasakit ang tiyan ni Reyes. Ano po ginawa nyo? Hindi ako nag-reply. Umikot na ang gulong ayon sa plano. 10 oras am, tumawag ang General Counsel ng Meridian. Sinagot ko to. G. Santos, si Patricia Limpo ng legal. Kailangan po namin kayong makausap agad tungkol sa impormasyong ibinigay nyo sa board. Pwede naman po sa phone, sagot ko. Mas mainam po talaga personal. Hindi naman kailangan. Putol ko ng mahinahon. Nasa report na po lahat ng alam ko. At meron na pong maraming backup sa iba't ibang lugar. Kung may mangyari sa akin o sa pamilya ko, automatic na ipapadala ang kopya sa SEC, BIJAR, at 3 news outlet. Katahimikan. G. Santos, sabi niya sa wakas, maingat ang boses. Seryoso pong tinatrato ng board ito. Ilan na pong executive ang inilagay sa administrative leave habang iniimbestigahan. Makikipagtulungan po sana kayo. Nakipagtulungan na po ako. Binigay ko ang buong dokumento. Tapos na po ang parte ko. Pagkababa niya, nagpunta ako sa isang dinner 30 minuto mula QC. Walang saysay na madaling makita ngayon. Habang nagla-launch, nagsimulang lumabas ang balita sa mga local business sites. Mga executive ng Meridian Technologies iniimbestigahan dahil sa financial irregularities. Wala pang pangalan, pero darating yon. 2 oras PM. Tumawag si G. Roberto Tan. Dugo patalim dito, sabi niya ng diretsong-diretso. Umamin na si Brian pagkaharap sa ebidensya mo. Sinusubukang makipagdial, sinisisi si Daniel. Si Daniel, Denny to the max. Si Reyes, sabi konsultan lang daw siya na walang alam sa finances. Hindi kumagat ang board. Suspended lahat ng 3 habang iniimbestigahan. Darating ang forensic accountants sa loans. Early estimate, mga 250 milyon ang nailipat sa loob ng 3 taon. Baka mas malaki pa. Tumango ako sa sarili.
Malapit lang pala ako sa totoong numero. Gusto ka raw kausapin ng board. Patuloy ni Jitan. Hindi lang sa dati mong trabaho. Gusto ka nilang gawing Chief Information Security Officer. Direktang magre-report sa board. Inaasahan ko na ang posibilidad na to. Pero nagulat pa rin ako. Pag-iisipan ko po, sagot ko. Gabing yon, ikinuwento ko kay Andrea lahat. Nakikinig siya ng tahimik, tapos, ano gusto mong gawin? Magandang tanong. Natapos na ang parte ng paghihiganti. Ang mga nagtulak sa akin palabas, sila ngayon ang tinutulak palabas. Malamang na may criminal case. Naserbisyuhan na ang hustisya, malamig at tumpak. Pero ang bumalik sa Meridian ay parang babalik sa lugar na nagtapon sa akin pagkatapos ng 17 taon. Kaya ko ba yon? Gusto ko ba? Kailangan ko pang pag-isipan, sabi ko sa wakas. Kinagabihan, binuksan ko ang laptop sa huling pagkakataon at nagpost ng isang mensahe sa matagal ko nang hindi ginagamit na LinkedIn ko. Huwag sunugin ang tulay, hayaan mo na lang bumagsak ito sa bigat ng sarili nilang kasakiman. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang mag-message ang mga dating kasama. Kumakalat na ang balita. Ang tahimik na IT guy, nagpabagsak ng 3 executive nang hindi man lang itinaas ang boses. Sa Lunes, alam na ng lahat kung sino talaga ang kanilang minamaliit. Lunes ng umaga, pumasok ako sa Meridian Headquarters na nakasuot ang suit na matagal ko nang hindi ginamit. Napatigil ang gwardiya, tapos mabilis na nagprint ng visitor badge. Welcome back po, G. Santos, sabi niya na may bagong respeto sa boses. Tahimik ang elevator papuntang executive floor. Ngayon lang ako nakapunta rito. Ngayon, inaasahan ako sa boardroom. 10 board member ang nakaupo sa makintab na mesa. Bahagyang tumango si G. Roberto tan pagpasok ko. Ang interim C, dating C, mukhang hindi mapakali. G. Santos, salamat sa pagpunta. Hindi pa nangyayari itong klaseng sitwasyon. Simula niya. Tahimik lang ako. Mas malala pa pala sa inaakala namin. Patuloy niya. Natukoy na ng forensic team ang halos 280 milyon na nailipat. Inihahanda na ang criminal charges. Tahimik pa rin ako. Huminga ng malalim si Jitan. Ramon, unanimously po ng board, gagawa kami ng bagong executive position. Chief Information Security Officer. Direktang magre-report sa board. May full executive privileges. Gusto ka po namin sa posisyong yon. Inilagay ko ang folder ko sa mesa. Nasa loob po ang mga kondisyon ko. Non-negotiable. Binuksan ito ng C. Mabilis na binasa. Tumaas ang kilay niya. Full audit authority sa lahat ng department. Independent veto power sa financial technology decisions. Tumango ako. Hindi po ito usual, sabi niya. Hindi rin po usual ang magnakaw ng 280 milyon, sagot ko. Nangyari yon kasi walang nagbabantay. Gayon, meron na. Natahimik ang buong kwarto. Hanggang 12 oras po kayo magdesisyon. Sabi ko habang tumatayo. May iba pa po akong offer. Pag-ikot ko paalis, tinanong ni Jitan. Plano mo talaga, tulahat mula umpisa, Ramon. Huminto ako sa pinto. Hindi ko po plano na matanggal pagkatapos ng 17 taon. Ang lahat pagkatapos noon, ginawa ko lang ang palagi kong ginagawa. Identify system vulnerabilities at maglagay ng appropriate security measures. 11 oras 47 minuto, tumawag sila. Tinanggap lahat ng kondisyon ko. Makalipas ang 6 na buwan, nakaupo ako sa bagong corner office ko. Nagre-review ng security protocols para sa susunod na quarter. Tanaw ko ang buong Quezon City screen. Paalala araw-araw kung gaano kalaki ang pagbabago. Umamin na si Brian Torres sa maraming fraud charges. Makakakuha siya ng reduced sentence kapalit ng cooperation. Pero matindi pa rin. Si Daniel, lumalaban pa rin. Denny hanggang dulo kahit halata ang ebidensya. Si Jason Reyes, tumakas sa Brazil pero in-extradite na. Na-recover ang pera, halos lahat naman. Sapat para hindi malugmok ang kumpanya. Ang dating team ko, ngayon sa akin na nagre-report. Pinapromote ko si Steven para pamahalaan ang araw-araw na operasyon. May potensyal ang bata. Kailangan lang ng tamang tao na makakita. May katok sa pinto. Nasa pintuan si Andrea, nakangiti. Ready na sa lunch? Tanong niya. Tumango ako, kinuha ang jacket. Habang naglalakad kami sa IT floor, biglang tumigil ang usapan sandali. Hindi sa takot, kundi respeto. Alam nila ang nangyari. Alam nila na kaya kong sirain ang buong kumpanya. Pero sa halip, iniligtas ko ito. Sa elevator, pinisil ni Andrea ang kamay ko. Masaya ka ba? Pinag-isipan ko ang tanong. Nawala na ang galit na nagtulak sa akin noong unang mga araw pagkatanggal ko. Ang natira, hindi eksaktong kaligayahan,
parang katuparan na lang. Ayos na ako, sabi ko. Sa labas, giniginaw ng Oktubre ang hangin, pero mainit ang araw sa mukha namin habang naglalakad papunta sa restaurant. Nag-vibrate ang phone ko, message kay G. Roberto Tan. Naaprubahan ng board ang increase ng security budget mo. Unanimous. Bahagya akong ngumiti. Walang argumento, walang tanong, tiwala na lang. Napansin ito ni Andrea. Ano yon? Wala, sabi ko, ibinulsa ang phone. Naiisip ko lang ang mga tulay. May bumagsak sa sarili nilang bigat. May mga naayos uli, mas matibay pa kaysa dati. Tama ang pagkakagawa ko ngayon, akin na yon.